Unsay buhaton sa usa ka, shall we say, lola, lolo, igsoon, auntie nga magdala sa bata within the Philippines lang na mag-travel, masakay og airplane, masakay og barko. Unsay i-secure ninyo para dili mo ma-flag, dili mo masangit diha sa airport and sa pier, o dili mo ma-interview pa og dugay. Ang gina-advise namo sa opisina sa CSWD, kung within the Philippines lang, number one nga requirements nga ilang dalon is ang consent sa ginikanan, written consent. So kung minyo ang mga ginikanan, the written consent of both parents. If non-marital child, then the consent of the mother. Pirmahan na siya. Then of course, i-attach ang ID pod sa mother or sa consenting parents. Then ang imuha po na yung ID as magdala sa bata. Ay ikaduha, isang birth certificate po sa bata imong dalon. Sir, kinahanglan ba nga ipanotaryo ang affidavit of ang consent sa ginikanan? Hindi necessary, no. Daghan ng mga nagadto sa opisina, tapos among gina-advise is mga ilang consent sa ginikanan, written consent, tapos pirmahan nila with their numbers and of course with the ID of the parents. Kaya para kung na-verify ang what we call this airline o ang shipping company, pagsakay nimo sa barko or pagsakay nimo sa eroplano, matawagan nila diretsyo ang ginikanan sa bata. I-ready lang na siya, consent sa ginikanan, with their signature, with their number, with their IDs, imuha pong ID, then birth certificate sa bata. Wala po nag-ingon nga bawal ang notaryo sa consent. Mas better kung naay notaryo ang consent po sa ginikanan. So mo lang na siya, lahi po ang requirements. If ang bata is dalo abroad, dili niya igunsa ang magdala sa iya. Separate na siya. That can be taken from the DSWD and not sa local social welfare office. Do you need to go sa social welfare office sa local? Dili. Sufficient na to siya kung giingon ganina nga katulang inyong dalon.